Hindi mo na kailangan piliting umattend ng Bible study. Hindi mo na kailangan piliting umattend ng simba. Hindi mo na kailangan piliting manalangin, magbasa ng salita ng Panginoon. Kasi, ebidensya ng pagiging Kristiyano, may pagnanais kang lumakad sa liwanag. Ikatlo, pagnanais na lumakad sa liwanag. Yan yung ikatlong ebidensya na ang tao nga ay isang Kristiyano. Sabi dun sa 1 John 1:7, sabi po nanay, ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo nagkakaisa. At ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Ang pagsunod sa salita ng katotohanan ay maliwanag sa Kristiyano. May pagkukusa sa kanyang puso upang sundin ang kalooban ng Diyos. Hindi mo na kailangan piliting umattend ng Bible study. Hindi mo na kailangan piliting umattend ng simba. Hindi mo na kailangan piliting manalangin, magbasa ng salita ng Panginoon. Kasi, ebidensya ng pagiging Kristiyano, may pagnanais kang lumakad sa liwanag. Yung mga katotohanan na natututunan mo sa Panginoon, meron kang pagkukusa sa iyong puso na isabuhay ang mga bagay na yun. Kasi Kristiyano ka na nga eh. Halimbawa, pangingilin ng linggo. Diba? Pagbibigay at iba't ibang mga bagay na napapaloob sa pag-uugali ng Kristiyano at gayon din umano sa kanyang panglabas na pag-ayos. Siya ay makikipagmatuwiran sa lahat ng bagay na hindi tumpak sa kanyang kapwa na kanyang ginawa sa nakaraan at sa anumang oras na ipaalala ng Diyos sa kanya. Okay, sana nanay maliwanag ang bagay na ito. Kinuha ko yung 3 puntos. Ebidensya ng pagiging Kristiyano, malaya sa katulan, may pagbabago na ng ugali, at pagnanais na lumakad sa liwanag. Pag nakikita mo na sa sarili mo itong mga bagay na ito, walang duda, Kristiyano ka. Okay, sa hapon na ito, yun lamang po, at sa susunod na linggo, tatalakayin natin yung karugtong ng bagay na ito. Dapat na aralin, paano ko malalaman na ako'y Kristiyano. Sa Diyos ang papuri, binabalik sa ating preside.